I'm sure yung mga chicksters nyo dyan, curious din. So, ayun, that's what we'll do today. We'll get to know Hershey more. So, gumawa lang ako ng video just for my friends. Okay. Tapos for some reason, pagka-post ko siya sa Twitter, Twitter pa noon no? Bakit, oh my God, ang daming nag-retweet. Tapos may nag-post sa Facebook, nagka 3 million views agad. Tapos, basta parang tawang-tawa yung mga tao. Bakit kayo natatawa? Nagkikwento lang ako. So basically, sa mga hindi nakakita ng videos, kinuwento ko na I was in Cebu, nag-snorkeling ako. Sabi ko, wow, ganda-ganda naman ang creation ni God. May sardines, corals. Tapos paglingan kong ganun, may vagina akong nakita. Tapos okay lang naman yun kasi may vagina rin naman ako. Pero nakakagulat lang yung circumstance na, wow, sardines, corals, boom, vagina. So apparently, may girl na, it was her choice. So go girl, naka-flowy shorts siya, pero wala siyang underwear underneath. So, nag-flow, bumuka talaga. Sa pag ganon ako na, okay, wow! Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang ating guest for today, napaka-sexy niya po, napaka-funny, and very relatable. Let's all welcome Miss Hershey Neri! Grabe naman yung sexy, funny, and relatable. Yes. Para siyang nagbigay ng testimony sa Bumble account ko. Parang, yes, I recommend. Parang Sexy, funny, I support. Naabutan mo ba yung Friendster, yung mga testimonial? Inisip ko talaga, ano bang pwede kay Hershey? Tapos yun yung naisip ko. I love it. Yes, you're welcome. I support your pwede ng Bumble talaga, kung meron ka mang account. Sabi po ng host sa The Pillow Talk, sexy, funny, and relatable. If you're into that, swipe right. Yes. If gusto nyo i-date, go. Pero keep up with my standards. With high standards With high po. standards Ganun po. pala. Yun pala yung Bagong fourth. new year, new Yes. dating standards. Good luck sa love life mo talaga. I'm rooting for you, girl. And for me as well. I'm rooting for you too. Thank you. So yun. Smart, sexy, and an excellent host. Wow! Diba? Thank you so much. Yun na rin yung sa Bumble. So welcome sa Pillow Talk. Yay! Ang ganda naman ng kama ninyo. Thank you. Sa akin na to after. Hindi ba? Hindi Akala pwede. ko ganun yung usapan. Hindi ganun. Ex-deal. Wala sa contract. Okay. So yun nga. Welcome dito. And sobrang congratulations din pala sa Chicks to Go nyo. Oy, thank you. Kasi sobrang ganda. Kaya nga, parang natuwa ako na you said yes to us to going here. Kasi parang ang ganda nga nung relationship nyo with Ash, kayong dalawa. Sobrang ganda ng conversations nyo. Tapos sobrang curious din ako na parang ano ba yung parang backstory nitong girl na to, di ba? Parang I'm sure yung mga chicksters nyo dyan, curious din. So, ayun, that's what we'll do today. We'll get to know Hershey more. Ayun. Let's start with, your name. So, bakit ba Hershey? Bakit chocolate? Yung totoong storya niyan ay boring yung kwento. Basically, yung mga kapatid ko H din ang pangalan. So, bunso ako. Sinilang na ako ng nanay ko, sabi nila, ano pa ba yung H na pangalan? Ang dami-dami, di ba? May Helen, may Hillary, may Hailey. Yung ate ko kumakain ng Hershey. Sabi ng ate ko, mami, Hershey na lang. Sige. So, yun yung story talaga. Yun yung story. Ang sa akin lang naman, sa lahat ng pangalan sa mundo, ba't yung pangalan ng Shih Tzu yung binigay sa akin? I know 6 na Shih Tzu pangalan Hershey. Tapos one time, nasa burol ako ng tito ko, may you rest in peace, tito. Pero may friend siyang dumating. Sabi ko, tapos may dala ng Shih Tzu din. Sabi ko, ang cute naman po ng aso ninyo. Ano pong pangalan niya? Tapos sabi nung yung human ng aso, Tristan. Mas pang-aso pa yung pangalan ko kay Tristan. Oo nga, very Mas pang-tao pa si Tristan. Pwede mo maging jowa yung Tristan. Bakit yung Shih Tzu Tristan? Ako Hershey. Pero diba, sweet kasi. Yun. And Chocolate. wala. So yun nga, yun yung name. Feeling ko, cute bagay naman sa'yo. Like, as a sweet girl, ganyan. So, as a, child ba? Ano ba yung dream mo nung bata ka?
Wow. Lagi kong sinasabi na nahihirapan akong isagot yan. Kasi nung buong childhood ko, yung parents ko kasi they're both doctors. So lumaki ako sa, exposed talaga ako sa medical field. Like, I would hang out in their clinics. Nung nung grade school or high school ako, tuwing summer, ako yung tumutulong sa tatay ko mag-ECG. Di ba? Kunwari, 15 years old ako nag-ECG ng mga pasyente niya. So, my whole childhood, parang conditioned ako na magdodoktor ako kasi yun yung exposure ko. And then, nung tinatanong ako before, like, what do you want to be when you grow up? The people around me would answer, oh, gusto niya magdoktor tulad ng magulang niya. Sinasagot okay. na for you. So, ako, when I talk to kids now, parang gusto ko talagang pakinggan sila. Or instead of what do you wanna be when you grow up, parang what do you like to do? What are your interests? Kasi yun pala, parang nawawalan ka ng power kapag tinatanong ka, tapos iba yung sumasagot for you. So hindi ko talaga alam, like, ano yung childhood dream ko? Hindi ko siya maisip kasi binigay na sa akin na kailangan ko magdoktor. Kaya din napunta ka first, di ba, sa pre-med? Ano yung course mo nun? So, yung pre-med ko was nursing in UP Manila. So, 1 year akong nag-nursing and then na-realize ko, hindi pala talaga ako At least, nurse. nalaman mo from there. Kasi takot ako sa dugo. At saka yung magkagandahan nun, sa UP Manila, first year pa lang, majors na agad. Okay. Kasi yung naalaman mo na talaga. Alam ko na talaga, it's not for me because parang, halimbawa, mag-aaral ako, goblet cell secrete mucus. Anong ibig sabihin nun? Pero yung mga kaklase ko, wow, ang astig naman, ang cool naman na to. Sila gusto nila, ako wala talaga siya sa akin. Okay, so nakita mo yung passion sa kanila, tas sa'yo talagang wala dun. So, at least din nalaman mo nga first year pa lang, tapos nag-shift ka na. Pero, before we go to the whole education, ano muna yung how were you as a child ba? Like, bibo ko na ba? Makulit ka na ba Sobra, talaga ever oo. since? Yung nakakatawa dyan, late bloomer daw ako. Kasi 3 years old pa ako natutong magsalita. Oo, as in, hindi ko expect na ganun yung My mom, who's a pedia, she took a break from work parang 1 year para matutok Focus. sa akin kasi akala nila may speech delay ako. Yung hindi talaga ako nakakapagsalita. So, talagang nakatutok siya sa akin. And then, nung nakapagsalita na ako, hindi na tumigil. Diretso na. Ito na po yun. Do you know why? Or may sa tingin ka bang reason? Or na-detect ba nila? Or something? Hindi naman. May mga ganun lang talaga, di ba? May late bloomers lang din talaga. Ayun. And pero as a child, bibo talaga ako kasi yung tatay ko sobrang magkaugali kami. Lagi kaming, pag may event gathering, gusto namin kami yung nagpapagames sa mga tao or nag-e-entertain. So, yun talaga, as in, clown. So, nung high school din ako, hindi ako crush ng bayan, class clown ako. Ganong level. As in, So, parang funny. Doon din nakuha mo yung sa dad side mo, no? Yung sobrang parang kengkoy kami. So, parang like sa medical, tas siya, parang arts din, ganyan. Tas funny. So, that side. Yung mom mo, parang mas quiet siya, no? Mas reserved. So, do you think nakuha mo din yung, may ganun side ka din ba? Wala. Pero yung mom ko, she's a nerd. So, dun yun nakuha ko. Like, okay. Yung nakikita ng mga tao sa TikTok, parang sobrang kengkoy, ganyan. Pero, my closest friends, alam nila na sobra akong nerd. As in, matalino talaga. As in, hilig kong magbasa, mag-aral. Nakakatawa kasi meron akong dinate before na guy. Tapos yung concept namin of landian, nag-book exchange kami. Tapos nagsusulat ako ng book report. Tapos inaano nyo sa isa't isa? Yung friends ko, bakit ka ganyan lumandi? Why not? Bakit ka gumagawa ng book? Nobody wants to read a book report. Kahit yung mga teachers na nagre-require ng mga estudyante nilang mag-book report sila, they don't want to read it. Sabi ko, yung trip nyo I mean, kung magka-jive kayo, diba? Why not? So, ayun, like, kaya nakakatawa. Yung mga tao sa TikTok, parang, babaw-babaw mo talaga, guys. Hindi niyo po alam. So, ako kasi, parang when I see mga comments na ganyan, I don't let it affect me kasi alam ko kung sino ako. Alam ko kung what's true. And parang, that's something I want to tell din yung mga tao whenever they ask na, may tips ka ba kung sa mga gusto mag-content creation, ganyan. You have to be so secure in yourself. Kasi imagine, what if
content creation ako at 13 years old na hindi pa solidified yung self-concept ko. Yeah. And then I would see mga hurtful comments like that na, ang baba mo naman, ang baba mo, bla 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 bla. Na at an age na hindi mo pa alam kung sino ka, baka maging identity mo yun. Baka parang, oh my God, baka yun nga ako. Baka tama sila. Kasi hindi mo alam na, parang, sino nga ba ako? Diba? Pero once you know sino ka and who you're not, when you see comments na ganyan, matatawa ka na lang. Kasi, yan pala yung akala mong ako. Pero hindi mo alam, this has so many more layers. Yeah. That is only a part of, parang, ito yung ginawa kong image na pinapakita sa inyo. Branding lang to. Yeah. Hindi nyo po alam, UP, may masters po siya sa wala pa. Sana magka-masters matutuloy din yan. Pero you were studying, diba? You were studying your master's. So, sa psych, so, ayun, tas nag-pre-med pa kahit 1 year. Madugo din yun. Kahit takot ka sa dugo. So, yun. So, paano ba nangyari nung after sa pre-med mo? Bakit nag-decide ka na mag-organizational communication? Wow, ni-research mo talaga. Ang galing niya pong host. Thank you talaga. Pwede talaga. Accredited sa Bumble. Ang ganda. Ang galing mo. Thank you. Jerry Lee, best host. Nag-research po siya. Organizational communication. Okay. So, I thought I wanted to be yung parang buhay ng Devil Wears Prada, yung corporate world, ganyan. So, kaya lumipat ako sa UP din ng Orcom. And then, when I graduated, yung first job ko noon was in advertising, video production, ganyan. And then after that, nag-publishing ako. So, talagang corporate world. 9 to 5 sulat. I love writing. Did I answer your question? Yung, hindi ko na rin maalala yung Ay, bakit ka nag-shift? Ba't ka nag-shift from med? Ay, kasi, like, parang ano yun yung na-decide mo? Ang dal-dal ko. So, sabi ko, parang gusto ko mag-communication. Kasi yun nga, gusto ko maging Devil Wears Prada. Okay. So, yun nga, yung parang it made sense to you, ganyan. And then, nung pagka-graduate mo nga, nag-advertising ka, gano'ng katagal yung work experience mo nun? Parang 1 year lang ako doon sa video, sa advertising. And then after that, nag-publishing na ako sa ABS-CBN. So, I worked for a digital publication, si No Ink and si Metro Magazine. Nag-Metro ka. Tapos? So, ako yung nag-i-interview sa mga artista, pag red carpet, ako yung, what's in your bag? What are you wearing? Nag-organize ng mga photo shoot, nagsusulat ng articles sa mga artista. Tapos nakakatawa kasi yung mga ini-interview kong artista before, friends ko na ngayon. Sabi ko, si Sue, she's like one of my closest friends. Sabi ko, oh my God, alam mo bang ini-interview kita sa red carpet dati? Tinatanong ko, what's inside your bag? Tapos hindi niya pa alam Hindi niya alam. So, natatawa kami ngayon. Ang galing. At least din nga, parang ang ganda nga na nakilala mo sila somehow in little ways. Tapos eventually, naka-work mo na sila through acting din, ganyan, or sa outside world. At saka parang mas naging appreciative ako sa media in all forms and in all parang behind the camera, in front of the camera, yung entertainment sa writing, entertainment sa TV, sa yung iba-iba na ang galing lang. Parang napagdaanan mo lahat. Tapos, paano ka naman napunta sa acting din? Okay, so... Or social media ba nauna? Okay, so back in 2018, nasa ABS pa ako na to sa publication. Teka lang adjust na natin yan. Ayan. Meron akong video na nag-viral, si Boom Vagina. Tapos, kasi ako, madala-dala talaga akong tao. Yung gusto ko lang naman talaga, nakikwento sa friends ko. So, I love updating my friends. So, ito yung nangyari, chururut. So, gumawa lang ako ng video just for my friends. Okay. Tapos, for some reason, pagka-post ko siya sa Twitter, Twitter pa noon bakit, oh my God, ang daming nag-retweet. Tapos may nag-post sa Facebook, nagka 3 million views agad. Tapos, basta parang tawang-tawa yung mga tao. Bakit kaya natatawa? Nagkikwento lang ako. So basically, sa mga hindi nakakita ng videos, kinuwento ko na I was in Cebu, nag-snorkeling ako.
Sabi ko, wow, ganda-ganda naman ang creation ni God. May sardines, corals. Tapos paglingan kong ganun, may vagina akong nakita. As okay lang naman yun kasi may vagina rin naman ako eh. Pero nakakagulat lang yung circumstance na, wow, sardines, corals, boom, vagina. So apparently, may girl na it was her choice. So, go girl, naka-flowy shorts siya, pero wala siyang underwear underneath. So, nag-flow, bumuka talaga. Sa pag ganun ako na, okay, wow, nagulat lang ako. Pero okay lang yan. Go, girl. I support you. Oo, nakakagulat lang. Tapos kinuwento ko, tapos tawang-tawa lang yung mga tao. So, ngayon, parang tawag nila sa akin, boom vagina. Until now, sa mall, hi, ikaw ba si boom vagina? Because I love it kasi ang empowering yun na parang, yes, girl power, boom, vagina. Yes, gano'n. So, minsan like across the street, Oo, si boom vagina. Parang sa lahat-lahat na magandang ginawa ko sa buhay ko, ako pa rin si boom vagina. hanggang ngayon. Ilan? 2018, 19, Oh my 21, 2, 3, 4, Feeling ko, 7 years na yun. forever na. Forever na na boom vagina. Pag lola na ako, si Lola boom vagina. Lola. Tapos, so nag-trending siya, pero hindi ko naman kasi alam before na pwede mong gawing trabaho ang content creation. It wasn't a thing before. So corporate talaga ako, hindi ko siya kinareer. Tapos 2020 pandemic, wala akong job nun. Biglang may tumawag. Pwede ba akong mag-audition sa isang game show on TV5? Apparently, yung head writer, si Miss Riza Bello, I love you, Miss Riza, nakita ako sa Boom Vagina video, tapos tumatak sa kanya. So, after 2 years, she was like, oh, ipa-audition kaya natin si Boom Vagina. Never pa ako nakapag-audition for TV. Sobrang awkward ko no, nung show na yon. I can't watch an episode now. Like, parang, pag nakikita ko siya, yuck! Alam mo yung, hindi mo alam saan ka titingin sa camera, hindi pa ako marunong magbasa ng script. Doon, puro impromptu. Siyempre, yung host mo, si Pokwang at Sir Jose Manalo. Siyempre, puro improv sila. Kasi nakakahiya, hindi ako marunong sumabay. Yung parang by the script talaga ako. So, akala ko matatanggalan na ako ng trabaho. Tapos sabi ng producers, Hershey, ano nangyari? Iba yung pinapakita mo ngayon sa pinakita mo ng audition. Alam namin kaya mo kasi iba nakita namin sa audition. Kaya mo yan. Ganyan. Sir, mawawalan ko ba ako ng trabaho? Kasi wala po ang trabaho ngayon eh. So, ayun. So, after that, tuloy-tuloy na. May nagka-shows na, nagka-management na rin ako. Tapos hindi na ako naubusan. Like, it keeps coming. So, sabi ng manager ko, si Direk Mike, sabi niya, there's a thing called beginner's luck. But what's happening now is it keeps coming to you. So maybe it's not luck anymore. Maybe you were meant to be here. Oh, nakakilabot. Oo. Ang ganda. Tapos yung nakakatuwa doon, secret dream ko mag-artista, but I never said it out loud. Yeah. Alam mo yung habang naliligo ka, pinapangarap ko lang, sa'yo siguro kapag, sana wala akong plema ngayon. Sana ayan, habang naliligo ako, parang saya siguro kapag, nag-host ka sa isang noontime show, tapos ini-interview mo yung mga tao, ayun ganun, like, nag-i-imagine lang ako, nagpapasaya ka, gusto ko kasi yung masaya yung mga tao, nagtatawanan, yun yung happiness ko. So, imagine ko lang siya, pero never ko siya verbalize. Pero yun pala, the universe listens to your heart. Yes. Narinig yun ni God. Tapos parang binigay na lang. Oo. Pero, never ako nag-audition, parang biglang may For tumawag. you talaga. Parang, Tsaka grabe for a first experience, this Pokwang Jose Manalo level. Oo. Ibig sabihin, you're meant to be there talaga. Kahit like, di ba, first time mo. Tapos, kasi nga, nakita din nila na kaya mo, hindi naman bibigay sa'yo yun kung hindi mo kaya. So, Grabe. ang ganda. I love you, APT family. Yeah. So, congratulations doon. Tapos yun nga, like you said, nagsunod-sunod. So, parang, dito talaga, sabi doon kasi nila, kapag, di ba, hindi mahirap, hindi mo in-effortan ng sobra. Tapos, it pusa comes to lang, you. pumupunta sa life mo. It's not dumadating. forced. Oo, not forced. For you talaga. So, ayun, ang galing. And then, so, acting. After nung sa hosting na yun, what happened na after? Tapos, paano napunta rin sa podcast naman ng Chicks to Go ngayon? So, after ng game show,
natuwa sa akin yung producer, si Miss K. Hi, Miss K. Mm. Oh, diba? Shout out pala tong buong episode. Grateful lang. Grateful tayo. Video greeting. Mga tao, ano tong podcast na panood namin? Nagbabarkadahan lang siya. Uy, tol, kamusta na yung ano? Ayun, si Miss K, nag-produce siya ng isang parang rom-com series sa WeTV. Yung bida nun, si Sue Ramirez, JC Santos, and JC De Vera. Tapos ako yung ginawang best friend ni Sue. Yun, doon na ulit nagtagpo. Tapos ang saya kasi, best friend ako ni Sue sa series. Tapos because of that, naging sobrang close kami. Na now, she's like one of the truest, most genuine friends I have. Na ano ba yan, pati ba naman sa friendship, parang nag-open yung si God, yung universe ng doors na, I'm leading you to the right people. Parang vibe tribe. Ganon. Yung mga ka-level, ka-wavelength, ganyan. Tapos yung si Sue, what I appreciate about her, kasi siya yung leading lady nung set. Yung role of a leading lady, it goes beyond like just acting. Ikaw yung nagbe-bring ng people together na, okay, let's work hard together, let's collaborate. Ikaw yun eh. Tapos, alam mo yung wala akong alam sa acting. I've never acted my whole life. Nag-workshop lang ako before that series. Tapos siya yung kumbaga tara, let's do it together. Parang, that's what I appreciate. Nagkaroon pala yung mga tao na established na. Hindi sila parang threatened or nag-gatekeep. Nag-gatekeep. Parang they're so generous with what they know. Kasi yung na-experience ko, parang may mga na-meet din ako sa showbiz na, kunwari magka-level kami, tas parang, ay, bakit hindi siya friendly sa akin, ganyan. Pero yung nakita ko, yung mga sobrang established na, sila yung friendly and parang, kumbaga, you know what I mean? Wow, thank you. Like, for example, si Miss Marian Rivera. So, siya yung first ko na sitcom na TV. So, it was on GMA. So, Jose Maria's Bonggang Villa. Yeah. Tapos, kabang ako nun. Nasa gilid lang ako. Kasi yung mga kasama mo, Marian Rivera, Ding Dong Dantes, Charmaine Bel Camino, Pinky Amador, Benji Paraspecto. Lahat sila, mga veterano. Tapos, sino si Hershey? Tapos nandun ako sa gilid, parang, oh my gosh, ano to? Nakakahiya, nakakatakot, what if I mess up? Biglang si Marian and Ding Dong, si Ate Yan at Kuya Dong, bigla silang naglakad towards me. And they said, Hershey, lahat tayo dito, excited kami to work with you. Lahat tayo dito, pantay-pantay, we will collaborate together, we will make this a good show for people to watch with their families. Kumbaga sila yung nag-establish na, hindi ka nandito, like, tara, let's work together. Which I appreciate na, kayo yung king and queen of TV. And you look me in the eye and say na, let's work together. You get what I mean? Yeah. Na parang sobrang, so much respect. Sila yung leaders talaga na, you know what I mean? They created this set na let's collaborate. So that's what I appreciate na, wow, Lord, thank you. Binigay mo ako sa mundong to. And you made me meet mga genuine tao. Yeah. Like, hanggang ngayon si Ate Yan, there was a time na kakabreak ko lang, si Ate Marian yung tinakbuhan ko, sinesendan niya ako ng mga worship songs, siya yung nagsabi sa akin na, it will make sense in the future, which it did. Tapos si Charmaine Buen Camino, biglang nag-message sa akin na, okay lang yung heartbreak na yan because it only means that you are one man closer to your future, to the right husband for you. Yeah. Parang okay lang yan. If people leave your life, that's okay. Kasi ibig sabihin, palapit na yung tamang tao. Yeah. Pero, grabe, mga idol ko na nga sa sining, tapos In real life, may friendship, may family na ganito. Yeah, feeling ko din, kasi hindi na naman nila ma-achieve yung level ng achievements nila if hindi din sila good to work with eh. Alam mo yun? Kasi feeling ko, siguro yung iba na parang hindi pa well-established on their own, nakikipag-compete pa, baka yun yung mga people na hindi pa assured sa self nila. Pero sila, Miss Marian and Sir Ding Dong, di ba? Parang
nandun na sila eh. Hindi na nila need na makipag-compete, but more of collaborating na. Tsaka yung, parang siguro yung thought din na, if hindi naman tayo mag-work together well, hindi naman magiging maganda yung outcome show, nito, tama. 'di ba? So parang ang ganda nga ng ganong mindset. As nakita ko si Ate Marian, gumawa talaga siya ng group chat siya yung gumawa ng group chat. Tapos inad niya lahat. Even the kaming mga supporting, inad niya lahat. Tapos siya yung nag-aaya na pagkakain. Uy, sama-sama tayo kumain. Sabi ko, wow, ganyan ng leader. Gusto ko one day, Lord, kung bigyan niyo ako ng chance na makarating din sa ganong point. Gusto ko rin maging very welcoming sa mga taong tulad ko now. Na, ang ganda nun, yung hindi mo kailangan ng harang. Na, dito ako, dyan ka. Pero ang ganda din nga nun, kasi ang mangyayari now, you pay it forward. Oo. Diba? So yung na-experience mo, gusto mo rin ibigay sa iba. Ang ganda, sana magtuloy-tuloy na ganun. Saka kung ganun ka rin naman kasing klaseng person, ganun din yung gagawin mo in the future. Tapos ang ganda lang din, na yun din yung na-experience mo now. So yun, ang saya. Thank you. So after nung sa series, ano yung naging next? Lagi akong comedy. And then, after that, last year ko first nag-experience ng drama. So, I was a supporting character for Miss Aramina sa Pajak Princess. So, si Miss Aramina, siya yung villain. Tapos ako yung katabi niyang secretary. Ganyan. Tapos, ayun din, si Miss Aramina, like, she's one of the best people ever. Super nice. As in, kasi nga, sobrang single ko last year, hinahatid sundo niya ako, nagde-date kami. Cute. Mag-workout kami, tapos mag-treat niya ako to dinner, sahatid niya ako. Tapos last year ko na-experience yung, wow! Yung love pala, it comes in so many different forms, especially through friendship. Na feeling ko nga ngayon, mas malalim pa yung love of a friend. Kasi, ito yung you consciously decide na, oh, I want to show up for you. Like, kasi yung love of a family, may blood ties kayo. Yung love ng jowa, para okay, kasi ano tayo eh, may relationship tayo eh. But yung love of a friend, it's like, you just wake up and say, oh, I want to be a part of this person's life. I want to continue our relationship. I want to show up for this person without asking for anything in return. Ang ganda-ganda ng love of a friendship. And ayun, ang dami ko nakikitang true people in my life through my work. So, wow, thank you, Lord. Thank you. And then, so nag-drama ako for the first time. So sabi ko, wow, yay, nag-expand. I really want to grow as an artist kasi comedy is what I've been doing my whole life. And now, yay, nakapag-drama na ako. So yung dream ko, sana next time makapag-action naman. Action, yeah. Or makapag-horror. Alam mo yun, gusto ko rin mag-explore. Ibang genre. Oo. Yeah. But then, I realized, at my core, sobrang comedy din talaga yung heart and yung core ko. Kasi, meron akong advocacy na I went through something very, very dark. And then it was humor that kept me going. So, meron akong parang concept na humor is so healing. And that's why, nakapag-podcast din ako with my friend Ashley Rivera na it's a comedy podcast. So, I'm exploring the comedy in different forms. Yeah. And going back to what you said, yung sa dark part ba? Kasi I also saw in one of your interviews, you talked about your, like, a sexual harassment case. So is it okay if we talked about it? Oh naman. Yeah. Oh naman. Parang chill lang eh. No? Kasi gusto ko rin malaman, like, how it, syempre, affected you as a person. So, ayun, can you share the story? I was 19 years old, so I had this ex. Ang tino ko kausap, ano? Kinakaibang ASMR ata yung kausap. Yung seryoso ng topic. Sorry, coping mechanism ko to eh. Gets. O, yung lalim nun. Wow! Coping mechanism! So, I was in college. And 4th year na ako nun. Graduating. Tapos president pa ako ng sorority ko nun. And then I was interning for this dream company rin. So I thought that my life was good. Like, perfect yung life ko noon. Like, perfect childhood yun. Yung parang walang problema, walang issues
Wala. As in, tahimik yung buhay. And then this happened. Yeah. Sabi ko, hindi pala talaga totoo ang perfect childhood. Because life will find a way to get to you. So, diba hanggang ngayon, hirap ako to talk about it. Yeah, it makes sense. Kasi it's tough. Oo. So, fourth yung year. nakipag-break ako sa kanya, and then, athlete kasi siya. So, when he saw me in school, bigla niya akong physically harm. As in, chinook niya akong ganon. So, first time ko maranasan yung sumisigaw ka for help and people are just staring at you. Oh my God. It happened, ito yung gate ng campus, like 10 steps away, doon nangyari sa Padre Faura Street. Kasi mga tao dumadaan-daan lang. So, first time ko ma-experience yung chino-choke kang ganon. Tapos, totoo pala yun. Yung parang nagbo-blur yung paningin mo. Tapos, umiikot yung mundo. Tapos, yung echo, yung audio, parang, gumagano. Tapos, help, tulong! Oh my gosh. Kasi mga tao tumitingin lang. And then, after that, so, pulang-pula yung neck ko, ganyan. I didn't know na when you experience assault, the first thing you should do is get a medical